Ano ang kinatatakutan ng narcissist? So this is part 4 and this is the last part, no. So hanapin niyo na lang yung tatlo, no, doon sa TikTok ko, Dark Nurse, and sa Nurse Ultimatum naman sa page, no. Hanapin niyo na lang doon. Okay. So ang ikaapat na kinatatakutan ng narcissist ay ang being average. So natatakot silang maging ordinaryong tao. Malupit ito, being average. They are very afraid na maging average sila. They don't want to be ordinary. Gusto nila extraordinary sila. Iniisip nila na sila ay extraordinary, kaya sila ay entitled. Kaya sila ay nagmamagaling. Kaya sila ay pinaniniwala nila ang sarili nila na sila yung the best of the best. Kaya ang datingan nito is kapag sila ay nasa isang company, gusto nila sila yung masusunod. Kung sila man ay tauhan ngayon, gusto nila na aangat sila. Kahit anong paraan, basta umangat sila. Kahit manyapak sila ng tao, manloko sila ng tao, basta sila ay makaangat. Hindi ibig sabihin magaling sila. Kapag sila ay na-promote sa trabaho o kaya sa politics, no, naging umangat ng umangat yung posisyon, hindi ibig sabihin magaling yon. Hindi ibig sabihin ay the best yon. Ibig sabihin is meron siyang mentality or meron siyang personality na gusto niya ay siya ay angat sa iba. Gusto niya siya ay best of the best. Kasi nga, takot siyang maging average. Tandaan nyo, ang pagiging narcissist, no, ay pagiging extraordinary din. Gusto nilang maging extraordinary sila sa mata ng mga tao. Takot na takot talaga sila maging average. So, ang nangyayari, nagiging delusional tuloy sila, no? Pinipilit nilang paniwalain ng sarili nila na sila yung best of the best kahit hindi naman. Kumbaga, ang datingan nito is yung kanilang isipan is nakaset na sila yung the best. Pero ang reality, no, ang katotohanan, hindi ganoon, no. Wala silang skills. Hindi sila genius, no. Mababa ang IQ nila. May mga narcissist na mataas ang IQ, pero meron din mababa, and here's the catch, no. Kapag ang narcissist mataas ang IQ, ino-overestimate niya yung IQ niya. Parang iniisip niya na siya, ang datingan niya is, ang IQ niya is Da Vinci, no, Michelangelo yung IQ, no, Einstein, ganon. Kapag naman siya ay mababa ang IQ, average siya na narcissist, iniisip naman niya na siya ay genius. So you see, pataas ng pataas. So ganon, delusional ang datingan nito. Ayaw niya na kapantay niya ang mga tao sa paligid niya, no? Ayaw niya 'yon. Ayaw niya nakapantay niya ang jowa niya. Ayaw niya nakapantay niya asawa niya. Kaya nakikipagpagalingan siya eh. Lagi may competition eh. Kapag ang asawa niya lumaki ang sweldo, ayaw niya nun. Threat yun sa kanya. Ayaw niya nun. Kasi iniisip niya na ba, teka muna. Ang laki ng sweldo ng asawa ko, ako naman ay average la ang sahod. Teka muna, ako'y paragang hindi papayag ng ganun eh. O kaya kung ang asawa niya may trabaho, siya ay wala, ang gagawin niya is aandarin niya yung asawa niya o imamanipulate, kontrolin niya ang asawa niya at iisipin niya na I'm the boss of this person. I'm the boss of my wife. I'm the boss of my husband. Kahit wala akong trabaho, sa akin sumasamba yan. Ako ang ginudiyos niyan. So ako pa rin yung magaling. Kahit siya ang kumikita. Siya nagbabayad ng bahay dito. Yes, because kailangan niyang gawin yun. Kailangan niyang magsilbi sa akin because ako yung kanyang Panginoon dito. Ako yung kanyang tinitingala dito. Ako yung master niya eh. So you see, ganun kalupit yung pag-uutak niyan. And you know, nakakatakot ang mga narcissist na politiko. Nakakatakot ang mga narcissist na managers. Nakakatakot ang mga narcissist na executive. Talagang matindi yan. Okay? Na mamemerwisyo yan. Talagang lason yan sa society.
So that's what's happening right now, you know. We are surrounded by narcissists. Yun yung nakakalungkot, no, na pangyayari. But you know, being educated, pagka-educated ka sa ganitong pangyayari, no, here's the catch. Pag educated ka, you can protect your mental health. No, just an example. I'll give you an example. Halimbawa, sa company, na-identified mo na narcissistic yung boss mo, mapoprotektahan mo yung sarili mo. Hahanap ka na ng ibang trabaho o magpapalipat ka na sa ibang department. 'Di ba? Just to protect your mental health. You know why? Because ang sweldo ay hindi kayang bayaran ang mental health mo. Hindi kayang punan yung mental health mo. Halimbawa, let's say 100,000 yung sweldo mo, sira naman yung mental health mo. 'Di ba? So, ibig sabihin, kung kaya mo sumweldo na 100,000, eh di kaya mo rin sumweldo na 100,000 sa ibang kumpanya. Abay, di lumipat ka na ibang kumpanya. Kaya mo namang gawin din yun, yung trabaho na ganun eh. Eh, bakit may sasacrifice yun? Mental health mo. You see, once you're educated, hindi ka magtsatsaga dun sa company na yon. And here's the catch. Kung sa example, kung asawa mo naman narcissist, no, hindi ka magtsatsaga na makipagrelasyon sa asawa mo. Hihiwalayan mo yan to protect your mental health. Pero pag hindi ka educated, hindi mo alam yung mga kinatatakutan nilang yan, yung mga pangyayari na yan, you will stay there. Why you will stay there? Because you thought that that's part of the relationship na sa relasyon, kailangan ay may nagsasakripisyo. Ang relasyon ay sacrifice. Kahit ilang dekada na ako nagsasuffer, it's part of the relationship para sa aming mga anak. Para sa aming relationship, no. No, martyrdom yan. Kagaguhan yan, kalokohan yan. No, bakit mo hahayaang wasakin ng narcissist ang iyong mental health, ang iyong utak? Bakit mo pababayaan wasakin ng husband mo, utak mo, ang pag-iisip mo? Bakit pababayaan mo wasakin ng wife mo ang pag-iisip mo o ng jowa mo ang pag-iisip mo? 'Di ba? You're destroying yourself by staying in a toxic relationship, in a narcissistic relationship. Bakit mo ginagawa 'yun? 'Di ba? Ginagawa mo 'yun because you don't know. No? Inosente ka sa bagay na 'yon. But right now, you are enlightened, you are aware. And if you're an empath, right now, I can call you, no, na ikaw ay awakened na empath. Awakened empath ka na. And if you're not an empath, right now, what I can say na ikaw ay narc destroyer na. O kaya ay ikaw ay narc slayer na. We can say that. And sometimes may mga pangyayari kung saan yung empath nagiging dark empath. Ayaw ko namang mangyari sa inyo na maging dark empath kayo doon sa mga empath, kasi when you say dark empath, mas worse ito kaysa sa narcissist. It seems like the narcissist awakened the devilish or the devil inside that person. Pangit naman yung ganon. Hindi naman maganda yun. Okay? See you in my next content. I hope it helps. Bye for now.